Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na daw with evidence. Bam Aquino na fact check, credit grabber pala? Ay nako, nagsinungaling para manalo sa eleksyon. Father of free tuition daw sa tertiary level. Nako, na halo kay Ubi ang totoong author ng free tuition. Hindi pala si Bam. Nako po, paano na yan sa mga nabudol ni Bam Aquino? Budol din pala itong si Bam Aquino. Sabi ng mga iilang netizen, after nila nalaman kung sino ba talaga ang, yes, si Bam Aquino ay parte ng gumawa ng batas, pero sino ba ang nag-sign? Sino ba ang naghanap ng pondo para mapunduhan itong free tuition sa tertiary level? Nako po, ang mga netizen, naghanap ng totoong istorya, naghanap ng totoong tawag dito, author ng ano tawag dito, yung Tertiary Education Law, RA 10931. Sabi ni Tio Moreno, fact check the truth about the Free Tertiary Education Law, RA 10931. But before that, kabibig, meron akong videong ipapakita sa inyo na can be a supplementary evidence sa kung ano ang ginawa ni Pangulong Duterte sa batas na ito. Manood tayo mga kabibig ha, para huwag naman po sanang puro Bam Aquino na lang. Ito daw ang mga rason ng Gen Z kung bakit nila kung bakit nila pinili at binoto si Bam Aquino. Kulang-kulang yun palang impormasyon nyo. Yan kasi nagmamorunong kayo. Let me educate you. Ito na. Pinaka-importante sa lahat, ang libreng tuition fee at edukasyon para sa kolehiyo sa mga ilan. Kaya kung di dahil sa kanya, walang libreng tuition fee na batas ngayon. Ayaw ng mga presidente kasi malaking gastos daw. Kasi libreng tuition fee sa state colleges and state universities ang lahat ng bansa. So kinakompute nila 40 billion ang babayaran. Ayaw ng panahon ng mga dating presidente. Yung may PRRD na, napasa na namin sa Kongreso, napasa na sa Senado. PRRD ha, napasa na sa Kongreso, napasa na sa Senado. Sino ang huling pipirma? PRRD. Ito na. Pagdating kay Presidente Duterte, ayaw pumayag ng DOF, NEDA at DBM. Sabi, wag, maubusan tayo ng pera para sa ibang bagay. Nag-compute kami. Sabi namin, tawagan namin si Special Assistant to the President, Bongo. Si Bongo. May malaking ambag din pala si Bongo, mga kabibig. Ngayon na natin nalalaman kung gaano kalaking ambag at gaano kalaking tulong ni Bongo. Hindi lang pala si Bam Aquino, si Pangulong Duterte, maraming tao ang nasa likod sa free tertiary education. Na-mention ba ito ni Bam Aquino? Itong mga taong tumulong sa kanya, tumulong sa batas na di umano siya ang author? Nako! Tinawagan namin si Bongo. Sabi namin, sir, tulungan niyo naman po kami i-defend kay PRRD na pinaka-importante sa lahat ang libreng tuition fee at edukasyon para sa kolehiyo sa mga anak. Kaya alam mo, talagang pinulungan kami ni Senator Bongo. Dinifend niya ito sa Pangulo. Kaya kung di dahil sa kanya, walang libreng tuition fee na batas ngayon. At proud po ako, isa po ako sa author sa Kongreso. Author din pala ito sa Kongreso. So madami palang pinagdaanan sa Kongreso, sa Senado, tapos posibleng i-veto ito ni Pangulong Duterte kasi walang budget. Yung DBM, yung NEDA, yung NEPA, yung DOF, ayaw nila kasi walang budget. Buti na lang tinawagan nila si Bongo at si Bongo na ang nag-explain kay Pangulong Duterte. Tingnan nyo ha. Tapos sabihin yung Bongo na yan, credit grabber din niya, walang nagawa. Ito pa kabibig. Ito pa ang another ebidensya
na parang pinipilit nilang harangin ba na walang nagawa ang Duterte. Eto kabibig. Oh. I have to put on record. Now, the men and women who really fought for free higher education. See? Kinig kayo. In the House of Representatives, Dami when I called for a meeting, only 4 lonely souls showed up in the meeting. Oh. And I think it is only proper that they be recognized. Congressman Joey Salceda, Congresswoman Ann Hoffel, Congresswoman Evie Escudero, and the Office of Speaker Alvarez. Ooh. Only 4 lonely souls showed up in the meeting when we were talking about how to save the bill. The rest were just waiting for the veto. Oh. Literally. And the other one that I think we should really recognize is then Special Assistant to the President and now Senator Bongo. Oh. It was really Bongo who called me up, I think 4 days before the veto, and asked me to show up in the cabinet meeting to fight for it. And it was Senator Bongo who facilitated that the confidential memorandum that I will write will reach the President. So Senator Bongo, Speaker Alvarez, Senate President Coco Pimentel pushed very hard so that it will be explained properly to the President, and the President will see that it is fiscally possible to sign it. And so on August 3, 2017, I will never forget that day, August 3 of 2017, the bill will expire on August 5, 2017. So 2 days before this expiration and 4 days before the cabinet meeting, the President signed RA 1093. Oh. Dahil kay Bongo pala, si Bongo pala. And things have never been the same since then. I have to put on record. See? Malaki palang tulong kay Bongo. Paano nga gumagawa ka ng law, tapos sinedba na ng presidente, vineto ng presidente. Walang purpose din yan. Diba? O, eto pa. Eto pang isang video ha. Sa mga nagsasabi na, ay, si Bam Aquino talaga. Kahit gumawa pa si Bam Aquino ng law, maging law talaga yan. O, eto, malolobog ang mga utak. Ang kinikredit sa free tertiary education kahit si Rodrigo Duterte ang pumirma nito para maging batas. Since ayaw ng mga kakamping na i-share ang credit ng free tertiary education kay PRRD, pag-usapan natin, sino nga ba talaga ang mas grabe ang credit grabbing dito? Ang free education ay nakaayon sa batas na pinirmahan ni PRRD na Republic Act number 10931. Ito ay inaprubahan ni PRRD noong August 3, 2017 at consolidation ng Senate Bill number 1304 at House Bill number 5633. Ibig sabihin, hindi lang si Bam Aquino ang nagsulat nito. It is a consolidation ng dalawang batas galing sa upper house at lower house. Ngayon, i-check natin ang Senate Bill 1304. Senate lang ang pag-uusapan natin. Huwag na natin pag-usapan yung House Bill. Ito na nga, the 17th Congress, Senate Bill number 1304 of Free Higher Education for All Act. Nakikita nyo, marami ang nag-file ng mga senador, and ito yung inapprove ni PRRD noong 8/2/2017. Ayon dito, ang Senate Bill number 1304 ng 17th Congress na naging Republic Act number 10931, ang principal author, Ralph G. Recto. Oh, Ralph Recto pala. Nasaan si Bam Aquino? Ay, co-author lang pala. Ito, Bam Aquino, the fourth, Paulo Benigno, Bam. Co-author lang pala.
Diba? Diba? Oh, Senator Ralph Recto, on the other hand, was the principal author, having primarily drafted the Senate version. During plenary deliberations, he served as the co-sponsor. Senator Bam Aquino was the principal sponsor of the Free Tertiary Education Act. He championed the measure in the Senate, defended it during debates, and ensured its passage. However, he was also listed as the co-author of the bill. PRRD made the law possible. Despite strong objections from his economic managers, he chose to sign the bill into law with the help of Bongo, na si Senator Bongo ang nag-explain kay PRRD. Demonstrating political will and commitment to accessible education, even he could have easily voted it. Diba? Ano, sundin niyo. Ito, co-author lang si Bam Aquino. And also, sa tingin ko, dapat ang sinasabi nyo, siya ang nag-sponsor ng batas. Oh, hindi pala si Bam Aquino ang principal author niyan. Si Ralph Recto. Eh, bakit grabe makakredit ang mga kakamping kay Bam Aquino dito? Sa Senate pa lang yan ang dami niyang kahati sa credit. Eh, paano pa dun sa House of Representatives na mahabang usapan din? Correct. Siguro ang magandang tanong, si Bam Aquino ba talaga ang nakaisip nito dito sa Pilipinas? Correct. Actually, noong 2015 ay nagpasa na din ng Free College Education Bill na ang author ay si Win Gatchalian. Pero hindi napasa. Bakit? Kasi hindi si Duterte ang presidente. Isa pang bill noong 15 Congress, nag-file ng Senate Bill number 1732 na gustong gawing free college education. Pinaliit na lang to kasi nga hindi napapasa itong free education. Ang gusto nito ay free education sa information and communication technology lang hindi lahat. Na ang mismong nagpasa ay si Miriam Defensor Santiago noong 2010 pa. Dahil nga, ang laging rason kaya hindi napapasa ang mga ganitong panukala noon ay kulang sa budget at hindi pa kaya ng bansa. Ang ginawa ni Miriam Defensor Santiago, pinaliit niya na lang yung scope ng free tertiary education. At least yung information and communication technology na lang. Pero naipasa ba? Hindi. Kasi hindi si Rodrigo Roa Duterte na willing isupport ang mga ganitong panukala ang presidente. Ito pa, House Bill number 3837, 15th Congress of the Republic of the Philippines. Si Sani Angara naman noong 2016. At sobrang dami pa na hindi naging batas dahil hindi si Rodrigo Duterte ang presidente noon. Na alam naman natin na hindi lang yan ang binigay sa Pilipino. Universal healthcare. Correct. Kalusugan para sa lahat. Maliban doon, tinaasan ang sweldo ng mga teachers, ng military at ng kung ano-ano pa. Mga infrastructure project sa buong panig ng bansa na marami kung hindi lahat ng Pilipino ang makikinabang. Ganito ang mga batas na pinapasa noon ni Duterte. Makatao, maka-Pilipino at para sa lahat. At dahil nga ang kukupal nyo na before naman hinahayaan na lang namin kayo sa delusion nyo na si Bam Aquino dapat ang kinikredit dyan sa free tertiary education na yan, na hindi nga siya ang principal author dyan at ang naunang nag-isip niyan, wala na. Gisingin na natin ang buong Pilipinas sa katotohanan na hindi dapat si Bam ang nag-overcredit grabbing dito. Correct. Marami nang sumubok na gawing libre ang college o tertiary education sa bansa. Pero lahat ng yon pinasa sa panahon ng ibang presidente at ibinasura. Sino lang ang presidente na willing pirmahan, suportahan, pondohan at ipaglaban ang free tertiary education? Si Rodrigo Roa Duterte lang. Ang isang presidente na ayaw nyo pang mabigyan ng kahit anong credit. Sorry to burst your bubble, pero dahil sa sobrang kupal nyo, gigisingin ko na kayo sa kabaliwan nyo. There you go. Di, napahiya. Mga pa-walk, pa-feeling, matalino.
Diba? O, tingnan nyo. O mga Gen Z dyan, nakala nila tama ang binoto lang si Bam Aquino, the father of free college daw. O, di ba napahiya kayo? Diba? Ay, nako. Na, paniwala yung mga ibang Gen Z. Feeling nila magaling na sila, meron kaming totoong research, hindi dahil kay Bam, kahit nandiyan pa si Digong, hindi, talaga, ang daming pinasa na mga bill, vinito ng iilang yung mga presidente na iyon. Kasi walang budget. Si Digong lang ang naghanap ng budget. Sinabi na kanina ng mga video, si Bongo may malaking ginawa para mapirmahan ito ni Pangulong Duterte. Nakakahiya, no? Biktima ang Gen Z sa maling impormasyon. Nako, ano lang kaya kung si Bam ay magnono sa impeachment ni VP Sara? Ano kaya maging reaksyon nila? Di ba? Nakakatawa lang. Di ba? Nakakatawa lang yung mga feeling pawok ba? Feeling, let me educate you. Mali-mala pala yung educate nila. Di ba? Yan kasi ang campaign ni Bam na siya ang father of free college. Ngayon, lumusot. Kasi yung mga pawok, naniwala. Mga iba naman dyan. Ganito talaga mga galawang kafa-think. Diba? Well, meron namang tawag dito, nakakatawa lang talaga. Sabi ng iba, anong problema dyan? Hirap naman Pinoy, nagkakaipalan na lahat dyan. Pasalamatan, hindi lang isa o dalawa kasi di naman magawa niya kung isa lang ang decision. Tama naman. So, hindi. Dapat na puro na lang si Bam na walang malay. So, yun lang kabibigan. Pinapresenta ko sa inyo mga videos, mga ebidensya kung sino talaga ang pwede nating pasalamatan. Lahat naman sila pasalamatan natin, pero dapat alam mo kung sino yung may malaking ambag, kung sino yung may malaking nagawa para mapirmahan itong free education na law, kung sino ang may ginawang sobrang effort para talaga mapakinggan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte itong RA 10931. At as narinig nyo na, dalawang video na nasasabi, Bongo. Without Bongo, hindi ito pakikinggan ni Pangulong Duterte, hindi niya ito pipirmahan, at hindi niya maintindihan kung ano ay pinaglalaban na sa Kongreso, sa Senado, plus si Bongo. Si Bongo hindi pa senador that time. Diba? So yun lang kabibig, ang ating latest lebak-lebak for today. Magalit man kayo sa mga DDS, sa mga nagpakalat ng news. I'm sorry to burst your bubble, pero dapat alam din natin ang katotohanan. Kasi very confident sila. Bam Aquino. Pero okay lang yan. Kasi si Bam Aquino, humingi naman ng tulong ng INC. At may deal naman daw sila. Ang politika ay parang laro lang yan. Yung mga supporters, umiiyak, humihiyaw, pinaglalaban sila. Pero sa likod niyan, ang mga politiko alam kung ano ang totoong laro. Kung saan sila pwede makabenefit, doon sila. Yung tagline na kakamping, nilawan, ang mga supporters lang ang lalong nagpalawak niyan. Pero hindi natin alam kung ano ba talagang totoong kulay ng mga politiko na sinusuportahan nila. Yun lang po mga bibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Kung feeling niyo ang bobo naman ng vlogger na ito, wala akong pakialam. Basta ako, nag-research ako, at alam ko ang mga sinasabi ko dito with labak-labak with evidence. Basta alam ko, may malaking ambag si Senator Bongo. At alam ko, ang pumirmang presidente sa dami-daming bill na inilabas ng mga kongresista, ng mga senador para magkaroon ng free education sa tertiary level. Vinito ito ng ibang presidente. Pero tanging si Digong Duterte lang na niyurakan nyo, sinabihan ninyong kriminal, at kung ano-ano pang sinasabi nyo, siya lang ang pumirma para merong libreng college at university
yung mga state colleges and universities. Di ba? Thinking twice. Gen Z kasi feeling matalino. Pa-walk lang pala. Yun lang, Kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.